alta o kalag ngadto sa gawas diri sa atong simbahan. Nga naman, no, napagari pumuntahan na, o yung baka sa leadership, no, sa inyong leader sa simbahan. O, patika na, o yun. Okay. O yun, no? Pag may si Pastor, ano na tayo kung Pastor, busy ko. O yun, kita ka. No? At ang taon, ang kalainan, kung sa lihay ang atong kinabuhi, o kung sa'y kapuslanan sa atong kinabuhi, o sa'y function nato diri sa church. No? Kung sa lihay ang atong function. No? Wala nga, adunay gamiton financially, adunay gamiton ginatawag sa work, sa ministry, o labaw sa tanan, adunay gamiton sa mga pag-angkop. Usa ka challenge o bahagit sa matag usa na unta gani kumbod na naon dili nato wad-an og tawo atong simbahan nga adunay mag-angkop matag adlaw. Ano man, pag adunay mag-angkop, same sa kada dito magsulwining ano gibuhat sa nang by peer, kasagara by peer. Tungod kay ang isa magsulwining, ang isa gaampo sa sulwining. Ana na siya. So nag-pray ta, naman naghanda, i-pray ninyo ang gigamit sa Ginoo nga mo-reach out sa soul, aron ang kalag nga ma-reach outan, masultian, paproklaman sa gospel, masayig kong madala diri sa simbahan. Dali ra kayo ang pag-share sa gospel. Kabalo mo sa lisod, ang pagdala sa kalag ay kung diri sa simbahan. Ano man? Kubat na yung pinag-ubalan, Pastor, busy yung kahit Sunday. Sabot agad ng mga pastor, hindi na maka-force nila. Nga naman, conviction na sa Holy Spirit nila. Di ba? Mga nga makita na ito ang sa kalaginan. Mag-aim o manahan. So, nanaghan na ramata. Nung mga kasagara bangko, nabutan na nato dito. Mga ato pag-iwaon, nga kung mahuman man yung extension nato, pagsaka lang mga bangko nila nag-donate sa ato ang isuon. Pagbutang na diri, atong timuhaon nga puno na kadaan. Ang ato na po, naon, pagpa-extend na punta, ano nga mapunaan na punta. No, imo na pag-reach out sa gospel. No, na, ato na yung mga butang atong pabalandungan karon. 5 decisions we must make. 5 ka butang kung 5 ka desisyon sa atong kinabuhi, ingon nga mga Kristohano, o unsa ang atong kinahanglan nga ma-align sa atong kinabuhi, aron usab kita mahimong mapuslanan diha sa atong kinabuhi. Diba previous, nag-discuss heavenly reward. Unsaon man nato pagkabot sa heavenly reward kung wala tayo mga desisyon na atong pagahimo sa atong kinabuhi. Ingon nga mga anak sa Dios. Now, every person, no matagusa ka nato, nakahisgot ka, nagalantaw ka sa itong kinabuhi, diri sa kalibutan, especially sa small, medium, or especially dira sa monumental na mga butang. Tungod kay ang atong ginagather diri sa kalibutan, resources nato. Di ba? Resources na maoy makahatag og sustainable sa atong life. But these choices sa atong kinabuhi, sa atong decision making, adunay good o adunay bad. Gano'n adunay good o adunay bad. Tungod kay adunay duha ka butang nga gikinahanglan sa decision making. You need to see the advantages and you need also to see the other, the disadvantages if you get a decision in your life. No? Usa may advantages sa follow ni Christ. Ang follow ni Christ, ang advantages, adunay eternal life, adunay eternal security, labaw sa tanan, adunay heavenly reward nga iyang gihandaw. Usa sa advantages, mo ni kasagara basta dili pa ta wala pa ta nimo anak sa Dios. Kaya kasagara sa mo taga ng mga bagong anak sa Dios. No, ang kasagara may dito.
Uy, dili na ko makalingaw-lingaw, di ay ani pastor, adlaw Domingo, ganun na yung mga pangaliko. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pastor, kusog kayong kita basta sa trade. Okay. So, ano na kay decision nga pagabuhaton? Kung kana nga decision, bubuat kaayo nga decision, di ba? Tungod kay, we are sustaining our needs daily. Kung labaw sa tanan, we need also to sustain the heavenly reward na tatag si mo. Nga ato usap na madawatan ng reward. Tungod, matag usa ka nato, adunay matag usa ka tawa. No, dili na siya yung gihunghungan na ka, o gisitsita na ka. Sa diha nga na-save ka, tinawag ka sa Diyos, kung labaw sa tanan, adunay katuyuan sa iyong kinabuhi na kinahanglan ng ipagamit ng iyong kinabuhi. Yes. Our Bible text, nag-isgot ni tungod, diya sa pagpanako sa kinabuhi ni Joshua, na mismo sa ikabalingon, mingon siya, he chose herself to serve the Lord, even to the other gods. Di ba, usa ng gods ang isgutan diri? Adunay mga gods o mga idols or Diyos nga ginaisgutan. Di ba? Usa isgutan. O na Diyos nga diri? Whether the gods which your father served, mao ni ang atong napalunod sa kaniadto. Di ba? Sa usa bahay, di ba? Nakapangutana ka Ate May, nakapangutana si Ate May ganyan. Pastor, unsay kalainan sa libunyagan sa bata pa o bautismuhan nga nakuna? Ang bunyagan sa bata pa, ginikanan ng mismo ang nakabaluan na kung dili na imo desisyon. Right? Muna, nga makita nato unsa ang Dios na atong gialagaran. Then, makita ko sa Greece sa ikaduhang bahin, or the gods of the Amorites, gamay gihapon kay Dios. So, kasagara, ma-emphasize na ko na, sa mga mangutana ka sa atong kinabuhi, Pastor, pasensya ako pasimba, tungod kay dagdahan kong labunon. Okay. Pag dagdahan kag labunon, ang katong labunon may nahimo nimo? Diyos. Pastor, pasensya, kay kusog kayong kita, di ba sa Sunday? Oy, nahimo na nimong Diyos ang money. Di ba? Money is root of all evil. Mahulog na ang money of evil kung ikaw na mapailalog sa money. Di ba? Mga nakabutang atong ikinagdan. Unsa man ang mga desisyon atong ikinahanglan. Adunay, hindi na desisyon, bukat na desisyon. Ito naman, if you follow Christ, you deny yourself, especially following is to surrender wholeheartedly sa imong kinabuhi diha sa Ginoo. So, sa pamagi, kung nangabutang, we must decide to serve God and not to idols. Aduna kay buhaton nga desisyon sa imong kinabuhi nga simbahon nimo ang Dios diha sa espiritu sa kamatuoran. Dili nimo simbahon ang mga Diyos nga gibukna sa tao. Adala sa kalagad sa Ginoo, ni-share sa kuha, kuya kong amahan, alagad din hapon. Dito pa sila sa Cebu. Kaya napiligya ko mga staff ko. Hindi ko nato na siya pandaon, kundi illustration lamang. Muna ano na napiligya, kung nagbit-bit, dakong isa pa, isa ka mo, bit-bit ko ako, isa bit-bit ko kamay. Nangutahan na din sa kalagad. No. Isa may gamahanan na nila, kanabang dako, kanang kamay. Ang napaligya, mahanan taon ko, wala kita ko na tao, nasayo sir, kung isa'y kamahanan na nila duha. Pero mga naon, kung basahan na ito diya sa Salmo, 115, versikulo 1 hanggang sa 8, walay kahub. Nga naman, kamot sa tao ang gigamit. Right? Walay kahub ka na, kung kay dili na ka na ko'y matuod nga Diyos. Kung atong aplihan na itong mga Biblia, kung atong i-open, dira sa John chapter 20-24, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Ang Diyos is spirito. Kung
ang matuod nga magsisimba, magasimba diha sa espiritu sa kamatuoran. Mo na nga, dili na gusto malimbungan. Mo na nga, we need to know kung kinsa ang Dios nga atong ginagaran. Mo na nga ito makita, based on the context, makita that even sa Ephesians, 1 Samuel chapter 1, verse 5, nag-istudya, beautifully illustrated this decision for thee himself, report what kind of reception you give. No? Kung usap na reception, naghihatag sa Ginoo para ka na to tell that we need to turn ourselves to God, not to idols, but turn and embrace the true God to serve Him. No? Usa ka butang gikinahanglan nga atong masabtan pag-ayo nga ang Dios Espiritu. Na mo na makabantay, kung makabantay ang atong mga bisita, wala gitay larawan. No, wala. Pero natay cross, no, mutuo ta sa cross naman. Christ crucified in cross, no? In the cross. Mana makita na to. Dahil ikaduha, we must decide to obey God and not man. O sa ikot, kasabot, we must decide to obey God, not to man. Dili ta mag-aalagad dira sa tawo, kundi mag-aalagad ka diha sa Ginoo. No? Perspective na ko sa kanyadto tungod kay daghan kong religion na previous na work ko naka-fellowship. Kasagara, daghan ang makita na ito mga young people, members, na nag-serve tungod kay nakita nila ang ilang leader. No? But always remember, ang leader mapakyes sa kaya siya. No? Kasi makaingon mo, tanan niya ka ng leader, simbahan, pastors, dili masikyan. Basta makaingon mo, no. Matag usa ka natin mapakyason. No, but we are so thankful that we have perfect God. Mo na ako na tawag. Crucial decision to involve our ultimate authority, especially our primary decision. Kasi primary decision. Seeking to obey God, not to human beings. Mana siya, adunay mga butang, pwede mo, madili mo tuon ako kung wala ko magamit ng Bible. No, pwede mo, dili mo tuon ako, basta wala ko gamit ng Bible. Pero kung kaya ako igamit, Bible, pulong sa Ginoo. Hipokretor ko kaya tao, dili na mo tuon sa pulong, right? Mana nga ako matagaan, God, ang demand sa Ginoo, mao kayo ang pagsunod ka nato diha kaniya. Especially, paghatag ang pasalamat, na naman, nanong kinahanglan na pasalamat ka nunay. Pastor, kinahanglan na yes, because we are the slavery of sin. But na ang remedy ng mga si Christ na tubos ka na. Makaplaga na ito diha, na dili ta pinasagdan sa Ginoo. Kundi ang Ginoo nagkatiman ka na ito. Then, unsa man atong mahatag diha kaniya, obeying God is to wagtam, no? Atong wagtamon ang mga kahadlok. Mao na usa ka butang na upugong sa itong pagtuo, kaya ito pagkuyaw kahadlok kabalaka. Mao na upugong sa itong pagtuo nga atong ma-implement ang pulong sa Dios. Uy, adunay bunuhaton, maglikay ta nga naman. Mahadlok ta kay basi maka-encounter ta og lain ni denomination, dili ta makatuwa. Right? Mo na kasagara mga gustuhanon, mahulog og mabayas ang gospel sa Ginoo sa kinabuhi. Og dili na sila makabear og fruits gama sa kahadlok. Mo na gikinahanglan atong masabtan, no? Let us not fear. No, dili ta ngay mahadlok. Do not be afraid of those who kill the body.
Di ba? May giingon sa Bible, Matthew 10:28, nga dili ta mahadlok sa pamakamatay sa itong pisikal nga labahin, kundi atong kahadlukan ang makapatay sa atong lawas o sa atong kalat. Mao na nga atong tinghaon kung unsa ang atong gikinahanglan. Kasagaran mahulog na mo siya cultural norms. No matter, ay sigba lang ta kay ano mo gini ato ang andan. Sigba ta. From the word na andan, naanan ta nga magpabilin kay mga anak. So we need to understand, to discern the word of the Lord. Na nakakalit ay kinahanglan i-engage siya itong kinabuhi, aron niya mas mahimok ng epektibo. No mo na, then, ikatulo, we must decide to honor God and not to the world. Atong pasidunggan ang Ginoo sa tanan, no tungod kay God towards passing trend and values of this world. Kasagara trending atong mauna diri sa kalibutan. No dili na ang mga butang nga langitnon. God deserves our honor. Deserves sa Ginoo nga atong pasidunggan kanunay. Pero kasagara ang pasidunggan nato diri sa kalibutan. Pag naroon ni artista nga mabot sa claims, ay ulan ta. Di ba? Pag artista pila ka tao ang mo posisyon aron na makita ko na tao. Pero pag ang Diyos, pipila lang ang mga tao ang sa simbahan, daghan sa gulangan. Di ba? Wala sa gara, daghan sa sugalan, daghan sa mga kinatawag kahilayan, pero sa simbahan, gamay ra. No, wala na dili na ta matingala niya na tungod ka ang tao nag-focus diri sa kalibutan, especially sa mga natabunan pa o wala pa nakailan. Muna nga, dako pa kayo tao ato bangon. Dako pa kayo ka isa gubang. Dili na siya problema kung isa gubang ba? Kumain sa Ginoo aron na ma-fulfill ang Great Commission. Ikaw ba? We must decide to partake in the things of God and not of the world. Pasabot. Kinahanglan usab ang desisyon nato nga kita mo ay partakers sa mga butang sa Ginoo. Usab mga butang sa Ginoo, mga lalakon nga mga butang. No, ano ni gipiyan ang Ginoo? That is the blessings of privilege ni hatag sa Ginoo. Una, we need to know our decision about to choose and to invest ourselves and also what we pursue for God's glory. Kaya pag-pursue sa itong kinabuhi, kinahanglan usab ka na ang total commitment. Na total commitment na diha ang decision, na diha pag-surrender, na usab diha ang usaban. Gugma, kaya kung wala ang gugma, di ka malipayon sa pagpangalagad. Undang na katama sa pagpangalagad sa Ginoo. Di ba? Pero ang gugma, mo foundation mo, pinaagi sa pagtuo at namatunan niya ang Kristo Jesus, then you can follow joyfully to the Lord. Dili ingon o kabugat imong matagaw taman, kung dili kalipay. No, makuha man nato, ma-evaluate man nato, nga doon naging adlaw sa pagpamuhat nato, nga makayagag, kapoy, dito ng adlaw. But thankful ta, nga wala na pasagdi sa Ginoo. Kadaugan ang nabatunan. No, wala na mga butang hindi kinahanglan. Then, ikalima, we must decide to inherit the heaven and not hell. Kinahanglan at desisyon diha sa langit, dili kita dito sa impierno. Right? Magkabulagan na to, there is only one way to heaven that Jesus declared. Sa ginoo ni Jesus, Jesus said unto them, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father but by me. That is the eternal life to heaven. Nga gihatag sa Ginoo nga assurance alam kanato. Then
to enter through the narrow gate. What is narrow gate, gani? Sigpit nga dalan. Ano ba? Ang broad nga gate o ang malapad na dalan o nagdalan kayo sa kalaglagan. O dili na gusto na muadto ka dito, o dili atong gusto paingon kita sa langit. No mo na sa kamutang. Ano man? For wide is the gate and broad is the road that leads to destruction. But ang narrow na gate, kasi narrow gate, ang narrow na gate, naghatag siya o pinabuhin walay katapusan kung mao ka na kag Kristo. Ngayon, mo siya narrow na gate. Tungkol kay ang pag-follow ni Christ na sa pa, daghan ka i-consider yung decision sa pagkinabuhin na ngayon ng mga pastor. Nag-eskwela ko college, gusto ikuman. Ako yung nananangin ni Pastor Arnel, yung unda ko sa binari. Pastor, unda ko sa binari. Pastor. Imo ba nang giampo? Nag-ampo ko, Pastor, o confirmations ng mama. Nagpa-enroll ko sa Balanding. Balik ko, ang simba ay iskilagan ko sa seminary. Nagpa-enroll ko sa seminary. Pastor, mahangyo ko lang Pastor Arnel yung mundang ko. Pastor, mundang ko. Ipo ba lang yung pangayo sa Ginoo? Pangayo na ko sa Ginoo, Pastor. Ang confirmation ni Mama, habang ko sa balay, sa iyang desisyon, secular na po sa seminary. Dako o bukat na ako ang desisyon. Tungkol kay gusto dito kong uman ng eskwela secular. Kay gusto na ko ang makabangan ang binikanan. Tungkol kay si Mama na lang man. Wala naman akong papa. Wala, namatay ang papa. Nalumos lang sa sabaw. No, nalumos lang sa sabaw sa unggos. Alis ba unggos? Okay. No, nalumos lang sa sabaw. Wala na. Gusto din ko muhuman. Kaya kung may kamanguran, din ako mga igsoon na minyo na mo na bukat yung desisyon mo ginahimo. Antal na ginapray. Atong kapag ulit ako Friday morning, adunay confirmation na ihatag ni Mama o dili sa kalibutan dito sa langit. Kasi ang ingon, pag-abot na ako dito sa balay, o pa'y paglingkod na ako sa bangko, sa dili sa uti. Dong, pag-seminary na lang, grabe kaubos ng balantaw, minalagyan. Pag-seminary na lang, kay dili kaya kong kakalahutay, espiritu secular, espiritu kasi padayon ko sa college, padayon ko sa seminary. Pag-seminary na lang, grabe, kaubos ang panlantaw sa tao. Tumod kay ano man, kalimutan ko lang na adari. Di ba? Sa kalimutan, pag wala kay anak, no? Pag sa kalimutan, pag wala kay anak, wala ko kay, wala ko yung ilanin mo. Di ba? Muna sa kalimutan. Pero, sa diha na may hatag o confirmation na kuminahan, grabe na nung ampo, ginak, ano ko, Lord, dili gina ko diri. Dili gina ko ilang Lord, dili gina ko diri. Panglangit gina ko, mga nga, praise the Lord, no, sa diha na change ang perspective sa kuminahan, ano ko, blessings ang naa. Anong blessings man? Kalag manggod ang madala sa church, kalag manggod imong makabig, kalag imong sa diha ka kalag imong masiran sa gospel. Dili ra na dirataman. No mo ni kasagaran na hitabo nato, pag-share sa gospel biyahan, walay pag-up. Means ang kalag igor na mo gitamnan, gipasagdan patay ra gihapon, di ba? Atong imo mo lang, we need to get closer to God, to inherit the heaven. Sa diha nga na-save ka, inahalan ka mo share, o ayaw pasagtain. Balik-balikin. Nganong balik-balikan man? Arong pasabda niya, ang katuyuan sa kaluwasan, niya kawatunan, o sa diha pinaagilin mo, ikaw may mahimong stepping stone, nagikan sa iyang pagkakasala, sa diha na na-save siya, ikaw may nahimong panalangin, it means nalipay ka, o nakabiyay na ka of fruit, diha sa iglesia.
Mo na ang kinahanglan nato. There is a one way to heaven, nga gihatag sa Ginoo. Our eternity depends on our choices. Ang eternal security nato, di ba sa atuan ng pagdesisyon, nga kita mo dawat ang Christ, mauusab sa atong pagpampat sa Ginoo. Dahil mga desisyon na kinahanglan nga atong masabtan, especially the eternal destination. Jesus speaks, no, si Jesus, nag-is God, siya sheep and the goats. Kita sa kanya itong mga gota, mga kandig ba ka? Mga nakasagara mga yung people. Dili kita musugot nga ilang partner, mga kandig. No? Gusto kita to, ganito kita sa mga kandiro. Pero ako lagi uban yung mga yung people. Ngayon mo to, mga kandiro lagi, pero dili mo po dagway kandiro. Di ba? Tama ba yung inana? O, mali ko sa kabutan, nakitabo dito sa eskwela. Paano ko, ahead ko ato niya, katong ka-church mate ni Sister Joella, si Brother Aloy Amores, na yun sa Dina nga, parang related daw nila, relatives daw, pero wala na sa kaila. Kuhaan ko siya, seminarian. Then, nagkapanin ko nga, parang daw, hingibog ba? O, hingibog. Hingibog, talaga, ginawa o mga believers na babae. Sawang ka ng mga believers, maglingulin mo ka. Dako ako mga tao, bahala kayo sa kanyang people na, at sa kanyang people na, 40 na siya. Ay, uy, bata, ano eh, wala pa, balikin na. Mamay, magbalikaya na. Dako ako mga tao. O, ay, makainan siya na idaran. Wala nga, tungkol kay, dagan sa ginaiggan ng babae, o, lahi pa niya pamahagi. Naibog ulit siya sa mangkod ni Pastor Gino, Sintay. O, Sintay Diyos kayo, ibog siya. Taga-agos mo yung last ulit Sintay. No, ano yan? Wayang ka ng murag love news niya. O, pag-giver kayo, bilip ko. Pero, nasiktiyak niya siya yun. Wala magiging, ano siya? Wala magiging sugot na kung mabiliver. Wait, ano siya? Wala nag-share siya sa mga sa seminary. Ano siya? Wala masugot na kung mabiliver. Wait, sibog-sibog daw kasi ang deliver. Wait, dito siya nagkao. Anong nagkao naman? Sibog siya ang deliver. Sugot na babae ang deliver. Ang sawang ba na? Itanday mga di, ay, wala. Wala pa, nabutanan, itulo, ang yuta, gibutanan, nagmuhon. Wala na. O, ito yung sa kabutan na, wala agad niya, naman-namanaan, every seminary class na mo, always ginamo na in-remind sa iya. Dili lang sa kay delikado yun, imong kinabuhi. So, start kayo mga mentors, pastors. O, nakitabo nga wala mo rin kabalo sa reason. Pero ang baba, nakibalo lang dito na sa pagkamatay niya. Kuntihan siya tungod kay disobey siya nito. Pag disobey niya, pag ito na mo, ang babae, misuntig siya may kuban sa nga doon na yung ito. Lisod, kaayo mo kayong people, no? Kita nga mga ginikanan, always na remind sa itong mga anak, dili pwede buhatan mo. Butangan, umuhon, kung wala pa itulong, ha? Wala na, ato himuon, to inherit the heaven, na ay mga desisyon nga ginahanglan. Ako, dito siyang itambagan, na imo ba nang iampo? Brad Lloyd, imo ba nang iampo sa Ginoo? Wala nga. Isod, tungod kay, sa pagkuyab dahil sa iyang deliver ng uyab, wala po dahil niya suti sa kawasan. Noto nga, iyang kinabuhi, gigamit sa iyang kinabuhi, gigamit, aron ang spread ng kawasan, pero langit ang kapamahagi, ikutluan, isa kinabuhi. Tungod kay nahimo na siya kapandulan sa pagmata sa uban ng mga tao. No, mga siya usap nga angay na tusabton pa kayo. Ang pagsunod sa Ginoo, adunay mga desisyon. Bato na lang dili ra lima ka desisyon nga atong kinahanglan gyud nga atong i-change sa life. Adunay daghan nga mga desisyon nga kinahanglan natin i-approve. Nga naman,
Una nga buta, we must decide to serve God, not idols. Then, kadua, we must decide to obey God, not man. Ikatulong nga buta, we must decide to honor God and not to the world. Kaupat na buta, we must decide to inherit the heaven and not to hell. Kawan ako yung kaupat na. We must decide to partake in the things of God and not this world. Ang saan na ito pag-inherit sa langit, kung saan na ito pagkuha sa reward, follow sa tanan nga gisugod sa Ginoo. Especially, we need to follow by spreading the gospel, pinahagi diha sa Panginoon Diyos. May the Lord bless His wonderful word. Usa ka challenge sa matag-usa. One opportunity to make this crucial decision. Don't invest in clinging to earthly things that will perish. But to reject, say mo, to gain everything, eternal life, purpose, and unimaginable treasure in the presence of God. Sa mga treasure ka makuha? The 5 crowns. No mo na itong timong haon. Joshua declared to Israel, I say sa ikingon, using his timeless word, choose yourself this day whom you will serve. But as for me, masaya ni Joshua, but as for me and my house, we will serve the Lord. Kung wala kang nalagay, kung pabati na mo kayo, usara mo ka, ikaw lasa, o ang Ginoo ang alagari sa ikinubugin. Pero kung napakay mga unseedables, kauban sa panimalay, ayaw kasagdarin. Hindi mo ang madalas na. Kaya sa ikinayang Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Ingon ana ta, ay kinahanglan na itong paton. Noaron yung sabta na itong pag-ayo. Kadako pa, daghan pa ang linihon, ang mga hindi kamera. Mga natong limaw, ang matag sa na ito makaperform sa Great Commission, magitahas sa Panginoon. Ang gano'n tanan sa pagpaninto, pag-ipagtawag sa pulo sa Ginoo.